Hello everyone, Rizam here, and today we are going to answer a question na I found in a group. So the question is this. Hello po, please help. A friend is willing to lend me money worth 12,000 pesos po. Pero after 2 months, may tubo po siyang 3,000 pesos. Gusto ko po sana i-grab pero still clueless, ano po pwedeng small business ang sisimulan ko? Please suggest and give me advice po. Thank you. My short answer is don't. There's nothing wrong with borrowing money. Also, there's nothing wrong with starting a small business. However, if it's your first business, mataas ang chance na mag-fail ito. To give you a background, according to Investopedia, 20% of small businesses fail within their first year of operations. And in about 10 years, only about 30% remain. Ngayon, I assume na first-time business owner ka because sabi mo dito, still clueless po anong small business ang pwedeng simulan. And most likely, on your first business, what you're in it is for the experience and the lesson. And guess ano yung ipangbabayad mo for these lessons? Siyempre, andito yung resources mo and your time. Ngayon, what do I recommend? I recommend na you start small and start kung ano lang meron ka. Let's say for example, 1,000 and let us compare kung ano mangyayari. Let us simulate some scenarios. Ngayon, meron tayong ditong 1,000 kung nag-start small ka and meron naman tayong ditong 12,000 kapag humiram ka na may kasamang interest. Assume natin for the first 1 year mo, puro break-even ang nakukuha mo. For example, yung first 2 months mo, 1,000 lang to. Then itong 12K mo, 12K pa rin. Customer kang kailangan bayaran na 3,000. So, ang mangyayari dyan, 9K na lang yung yung capital mo for the next month. On your 4th month, 1,000 ulit yan. Break-even pa nga rin kasi tayo. Then, yung 9K mo, 9K pa rin, minus 3K. So, 6,000 na lang yan. On your 6th month, 1,000 pa rin. Pero dito, naging 3K na lang siya. Pababa siya ng pababa. Sabihin natin hindi ka pa rin nakaka-recover. Hindi ka pa rin naging profitable. Sabihin natin 1K yan. Pagdating dito, ubos na yung capital mo, tapos may utang ka pang 12K na hindi mo nababayaran. Kasi interest lang yung binabayaran mo eh. Ngayon, our second scenario, assuming na hindi mo binabayaran yung interest and dinahayaan mo lang yung utang mo, kung 1K ka lang nag-start and break-even lang lagi, for 12 months, 1K pa rin yan. Pero kung yung 12K mo naman na may kasamang 3K interest each 2 months, kapag naging break-even ka lang, 12K pa rin naman yan. Ang problem lang na meron ka is that meron ka pang utang na 18K. Kasi ito yung 3K na ini-interest sa'yo every 2 months. So in a year, 6 times ka bibigyan ng interest, 6 times 3, 18. Ngayon, this normally happens in the business world. However, tandaan mo, sabi mo nga, clueless ka. So, I assume first-time business owner ka and most likely hindi mo alam kung paano mag-handle ng ganyang kalaking utang. Kaya mataas ang chance na isasarado mo na lang business mo. Then, on top of the na-stress ka na dito, meron ka pang additional stress ng 18K on top of the 12K na hiniram mo. Start small, start kung anong meron ka, then ride the tide, enjoy mo lang yung magiging journey mo. Whether babagsak yan or tataas, meron kang nakuha.